O, tingnan mo, halimbawa sa INC, may pagkakaisa sila, Iglesia ni Cristo. Kita mo, kinakatakutan, lalo ng mga politiko, nirespeto. O, dahil may pagkakaisa sila sa Katoliko. Ewan. Anyway, hindi ko talaga makakalimutan yung bang pagpupunta ko ng simbahan. Kaya kung minsan hindi na ako pupunta sa simbahan eh. Marami bang tukso? Oh, meron pa dyan yung, punta ko simbahan yung gano'n. Ayun. Una, di tayo magulat na pupurihin talaga sa pagkakaisa, sa pagbuto, yung block voting ng INC, lalo na sa mga politiko. At di tayo magulat na sabi ni Senador Rapi Tulfo na ang INC ay kinatatakutan ng mga politiko dahil sa pagkakaisa nila. Ang ikakagulat natin yung karugtong sa kanyang pahayag na sa Katoliko, iwan, pero sabi niya, ayaw na umano niyang magsimba. Ibig sabihin, nanlamig na siya sa pagsimba bilang Katoliko. At di lang yan, atin ding tatalakay na unang tinatalakay ni Ka Burnok ng Factbusters ang kaugnay sa isang ministro sa iglesia ni Felix Manalo na nahuli na ayon ni RMG Aguila na isang numero unong kritiko sa ating pananampalataya, pinakawalan daw umano agad at booking siya ni Kaburnok. Good evening, Staten Island. Good evening, Long Island. Good evening, New York. Good evening, nation. Right now, we've been working on a case for the last few days of a older man who has been stalking and got in contact with a 12-year-old girl whose name is anonymous. Glenn, look at me. My name is Pete from Protect Our Children, and you should have never ever been texting a 12-year-old girl. It's all right. Okay? No, I'm not. Yeah, I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Hey, Glenn, you have anything on you that I need to know about right now? No, Glenn. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. You see me? My name is Pete DiMichelli. I'm the president of this organization. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit. And you're... Hey, Glenn, you got anything you want to say? Being you're a man of Christ? Being you're a man of Christ, Glenn, you have anything you want to say? You don't want to say anything, Glenn? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po, frame up lang po. Hindi po namin alam kung sino po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Yung ministro, na inaresto, wala pang 24 oras pinalaya dahil wala silang nakitang mali doon sa mga text. Totoo ba na wala pang 24 oras pinalaya na? Ito'y tinatalakay din ni Kaburnok. Samahan niyo ako. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating live streaming. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong sa Catholic Faith Defender National Office. Makasama ninyo. At sa CFD,
bilang Vice President for External Affairs, ako ang inaatasan nila sa Committee on Public Debate ng CFD. At tatalakayin natin dito sa channel yung mga issue na may kaugnayan sa pananampalataya at politika. Inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live bilang suporta, at kung bago ka lang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At welcome natin ang mga kapatid nating pumasok ngayon. Una, muling pasalamatan ko si silent viewer sa suporta niya kagabi, no? Maraming salamat. Si Rose Oranio diyan sa Taiwan, si Jalit Rabina diyan sa Cainta Rizal, si Jalay Talin sa Spain, si Simply Love Phil, si Silent Viewer, si Miguel Pinkian, si Iligan City, si Simply Love Philippines sa Bulacan, no? At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon, si Paulina, maraming salamat din ni si Julie Bilabi, no, sa suporta, lalo na sa CFD, si ang mag-asawang Mauricio, maraming salamat po sa suporta, si Sis Rosa, no, na taga-suporta natin, Sis Rosa Lifuldo, si Sis sa UK, United Kingdom, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay, no, si kapatid na Chris Husolelo, si Bong Pinlac, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. Di na natin patatagalin pa mga kapatid. Una, di tayo magtaka na talagang popurihin ni Senador Raffy Tulfo ang pagkakaisa sa Iglesia ni Cristo na kay Felix Manalo, lalo na sa pagpili ng mga kandidato. Cristina Apostol diyan sa Bataan, no? Dahil siya isang politiko. At iyon ang dahilan na dami talagang manliligaw ng mga politiko sa INC para makuha nila ang suporta nito sa bawat eleksyon o halalan, no? Pero nagtaka tayo at nagulat, sabi niyang ayaw niyang magbalik na sa simbahan at magsimba dahil naiskandalo siya sa kasuotan sa simbahan sa ilang mga nagsisimba, no? Pakinggan muna natin bago natin pakinggan si Kaburnok ng Factbusters. Tingnan mo, halimbawa sa INC, may pagkakaisa sila, Iglesia ni Cristo. Kita mo, kinakatakutan, lalo ng mga politiko, nirespeto. Dahil may pagkakaisa sila. So, una, kung maalala ninyo, may pumutok na awayan sa loob ng INC noon, di ba? Sila si Kainzil, ng estado ngayon at ilang mga ministro. Pero, sa programa ni Senador Raffy Tulfo, di ko napansin na, iwan ko kung nakakita ba kayo na tinatalakay niya ang naturang isyu. Di niya tinatalakay yung isyu kaugnay sa bangayan sa loob ng INC, di ba? Noon, lalo na yung ibang mga
mga ministro na natiwalag at ang ilang mga manalo na natiwalag. Bakit kaya? Dahil ba sa sinabi niyang ang INC na nagkakaisa sa pagbuto ay kinatatakutan ng mga politiko? Si Senador Raffy Tulfo, alam niyo mga kapatid, siya ay sumikat sa kanyang programa sa pagtulong sa mga inaapi. Pero daming mga nagreklamo, nilapitan umano ito sa ang mga nagreklamo, lalo na sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero napansin niyo ba, meron bang bahagi sa kanyang programa kung saan tinalakay niya ang mga isyu ni Pastor Apollo Kibuloy? Di ko rin yan napansin. Bakit? Tulad nga ba sa Iglesia ni Cristo, dahil maraming mga miyembro si Pastor Apollo Kibuloy, kaya kinatatakutan din. Pero nagtaka ako sa sabi din ni Pastor Apollo Kibuloy na ang kabuuan niyang mga kaanib ay mga 8 milyon. Samantalang sa kaniyang pagtakbo bilang senador, nakakuha siya ng mahigit 5 milyon. Asa na ba yung 3 milyon? Kung totoo mang 8 milyon sila. Tuloy natin. Pitikin mo yung isa sa amin. Sige. Bahala ka pagdating ng eleksyon, hindi ka namin boboto. Hindi nga. Ang ibig ko sabihin, message dito, dapat may pagkakaisa. Hindi, maganda itong samahan ng mga taga-INC. Meron silang pagkakaisa. Sila ang mga, pag may problema yung isang ka-church nila, tinutulungan. Sa Katoliko, ewan. Sa daming mga kaanib ng simbahang ilo kay Fakbusters PH, no? Tatalakayin natin dito yung naunang tinatalakay mo din, Kaburnok, no? Okay. Ang simbahang Katoliko, dami tayong mga tinatawag na charitable institution. Pero hindi tulad ng ibang sikta na pag tumutulong ay may nakasunod na video, di ba? Sa iba't ibang mga diocese, sa kasalukuyan, merong patuloy na tinatawag na pabahay sa mga mahihirap. Pero hindi yan ina-announce sa kasalukuyan, no? Ina-announce. Okay? Bakit si Cardinal Prevost ang yan? Di alam ni Utulian Abroin. Okay. Bakit si Cardinal Prevost ang napili? Alam niyo ba? Inuulat na may bishop house ba yun na bininta at itinutulong sa mga nangangailangan at lalo na sa nangyaring COVID. Pero walang nakasunod na kamera kaugnay dyan, no? Sa simbahang Katoliko. Totoo na maganda ang mga simbahan ng INC, disiplinado ang INC, at nagkakaisa sila sa pagpili ng kandidato. Kaya kinatatakutan ng mga politiko. Pero tandaan natin, kung tingnan natin ang kasaysayan, ang INC ay itinatag lang ni Felix Manalo sa 1914 punta sa Santa Ana, Manila. Hindi sapat na magiging batayan, disiplina, magandang damit o kasuotan sa pagsimba, at talagang disiplinado at nagkakaisa at maganda ang mga simbahan para iwanan natin ang tunay na iglesia. Na iskandalo si Senador Raffy Tulfo dahil sa pagpasok niya, may nakita umano siyang di kaaya-ayang kasuotan. Tandaan natin na even
when the first Mass was instituted by Jesus Christ, Judas was possessed. Diba? Napossess si Judas. Ibig ba sabihin, dahil sa 12 apostol, isa ang napossessed, nasaniban ni Satanas. Noong kauna-unahang misa, sapat na bang iwanan natin ang tunay na iglesia? Yung palaging ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo na nakasulat sa pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 30 na ang sabi, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila andi nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. So, sino man ang nagiging dahilan sa kalungkot-lungkot na iskandalo, hindi dahil sila'y mga Katoliko. Malinaw ang ginagamit ng mga ministro sa aklat na ito dahil sila'y hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Kaya kung babasahin natin ang simula na iniwasan nila, merong nakasulat, ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia, sapagkat sa ating pananampalataya, sinasabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. Tuloy natin si Senador Rafi Tulfo. Anyway, hindi ko talaga makakalimutan yung bang pagpupunta ko ng simbahan. Kaya kung minsan hindi na ako pupunta sa simbahan eh. Marami bang tukso? Oh, meron pa dyan yung, punta ko simbahan yung gano'n. Ayun. Hindi, yung tawang plunging neckline. Ayun, may makita-kita ka. Sabi ko, Diyos ko po, pumunta ko magsimba, hindi para makakita ng demonyo. Gusto ko makita ng anghel. Diba? Naka-miniskirt, no, idol? Miniskirt pa. Sleeveless. Pagkatapos, mag-miniskirt, pagluluhod, ganun-ganun yung palda niya. Ba't ka pa nag-miniskirt tapos panahihira mo pababa? Huwag ka na mag-miniskirt. At dapat hindi ka nag-miniskirt pag pupunta ka ng simbahan. May nabasa ako dito mga nagmamasid. Nakakahiya daw para sa simbahan na pinagsisigawan natin na tayo ang tama. Pero ang kasuotan natin sa loob ng simbahan ay walang modest. Una, meron man tayong dress code. Pero meron ding mga hindi sumusunod. Dahil po ba sa mga di sumusunod, yun po ba ang nagiging batayan na ikakahiya na natin ang pagiging tunay sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Dahil po ba napakagandang kasuotan sa mga born again, napakagandang kasuotan sa Iglesia ni Cristo, ibig po ba sabihin sila ang dapat mag-angkin kahit tatag sila ng tao na sila'y tunay? Tandaan natin, ang taktika, ang simbahan, tinatanggap kahit sino man, kahit anumang kasuotan. Although, inaanyayahan tayo dahil magsimba tayo para sa Panginoon at irespeto natin ang ating katawan dahil ito'y templo ng Diyos. Kaya sundin natin ang dress code. Pero di mapigilan talaga na may mga pumapasok sa simbahan na di kaaya-aya yung kasuotan. Kaya nga, mapansin ninyo, diyan sa katedral ng Cebu City, di na pwedeng makapasok yung short pant o mga sexy, no? Na mga kasuotan. Yun ang pinatupad. Sana din na mapatupad yan sa iba't ibang mga... Pero, si Ferds, hello, Bro Ferds, welcome sa ating live. Tuloy natin si Senador Rafi. Diba? Kagalangin mo simbahan. Respeto na lang. Dapat, isa din nakapantalong ka o nakapalda ka, below the knee. Kung akong tatanungin. Ngayon, kung paglabas mo simbahan, kahit magpakita ka ng super miniskirt, nakita na yung puwit mo, panty mo. Bahala ka may skandalo, mga skandalo ng kapwa mo sa kadi.
Dapat leksyon din ito. Lalo na sa mga magulang. Ang mga magulang sana ang unang mag-guide sa kanilang mga anak kung ano ang tama na damit na isuot pag ito'y magsimba. Oh. Pag nakasuot na parang nasa party, dapat magbihis talaga. Dahil may punto dito si Senador Raffy Atolpo. Pero ang nakagagulat lang dito dahil inihayag niya na nanlamig na siya sa pagsimba dahil na-iskandalo siya. Lang sa simbahan. Respetuhin po natin yun. Diba? Although may mga simbahan na nakalagay doon, bawal ang magsuot ng ganito, matitigas pa yung mga ulo. Pumunta ka sa mga ibang reliyon, Bawal. stricto. May malong pa yun, idol. Yung Oo, ina- totoo naman. Balit na balit Kasi po. pupunta kayo sasamba kayo sa Panginoon. Nandun dapat respect. May nabasa akong comment dito. Ang sabi ni saan ba yun? Si Buskin. Yan ang gusto ng pari, ang hubag kayo. Oh, sabi ni Buskin, no? Now, ngayon, may ministro at mga pastor na nahuli. Dahil ano ang issue nila? Alam nyo ba yan? Mamaya. Tatalakayin natin yan. Habang maaari nga, dapat suot niyo yung pinakamaganda niyong damit. Totoo yan. Pag pupunta kayo sa mga party, pasiklaban ng damit, pagandahan. Tapos pupunta kayo sa bahay ng Diyos para mag-celebrate sa harap ng Panginoon. Nakasuot kayo, naka-short pants. Sorry. Hindi nga. Pag sa mga party-party dyan, bibili mamahalin damit. Lahat, alahas, pabango. Pero pag sa simbahan, ang suot nila, basura. Walang respeto sa Panginoon. Sorry kailangan ko mangaral dahil ang dami ko nakikita na hindi maganda sa ating lipunan, sa ating paligid, sa ating komunidad. Kaya mapunan ko para magising naman kayo. Bilang isang senador, una, sapat na ba na magiging argumento na ayaw na siyang magiging bahagi sa gobyerno dahil malawakan ang pangyayari sa korupsyon? Ganon din sa simbahan. Kung meron mang mga makasalanan sa simbahan, ang simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, tandaan natin, ito'y ospital ng mga makasalanan. Di pwedeng sabihin natin, ayaw kong pupunta sa ospital dahil sa loob ng ospital, maraming may sakit. Ganon din ang simbahan. So, isa sa mga taktika ng demonyo na, kaya tingnan ninyo sa ibang sikta, maganda ang kanilang mga damit, maganda ang kanilang simbahan, maganda ang kanilang disiplina, but ginawa nila yun. Pinapaganda nila ang damit, simbahan, disiplina. Natural. Dahil kung wala yan, anong nasa kanila? Na hindi naman sila ang tunay na iglesyang tatag sa ating Panginoon Jesucristo. Ang taktika ng demonyo, mga kapatid, na mailayo tayo bawat isa sa atin sa sakramento. Ano ang kailangan para mabuhay ang ating kaluluwa? Juan Kapitulo 6:53, sa pamamagitan ng pagtanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At wala ito, ang real presence of our Lord Jesus Christ, wala ito sa mga siktang tatag lamang ng tao. Kaya, may babala ang ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 24:24 na mag-ingat talaga sa mga bulaang mga ngaral upang hindi tayo madaya. Una, 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. No, babalayan. 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 5. Babalayan. Kaugnay sa mga bulaang mga ngaral. Kaya, kung may mga makasalanan sa loob ng simbahan, tulad sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, na kahit sa panahon niya, sa unang misa, may nasapian si Judas.
sinaniban ng demonyo, di yan sapat para talikuran natin ang tunay na iglesyang tatag sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, pakinggan natin, bago tayo papasok sa punto por punto, si Kabunok ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ito pong nangyari sa isang ministro ni Manalo na si Glennon Payabyab, mga kababayan. At napabalitaang siya po ay inaresto sa New York pagkatapos niyang mag-text sa isang minor de edad, mga kababayan, ng mga malalaswang bagay. So yan po ay nababasa na natin sa mga headlines at iba pa, mga kapatid. Katunayan, nakita rin natin ang viral video na kung saan siya po ay nahuli. O ito, panoorin natin. Glenn, look at me. My name is Pete from Protect Our Children. And you should have never ever been named protecting a 12-year-old girl. Okay? No, I'm not. Yeah, I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Glenn, you have anything on you that I need to know about? You have anything on you that I need to know about right now? No. I'm church. I'm church. Church of Christ. Christ, but I know he's going to send an arrow straight to hell. No. Yeah. Know what's going on, huh? He's here from outside with the car park. Back gate. You see the car's parked. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. See me? My name is Pete McKelly. I'm the president of this organization. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit, and you're a friend of them. Where the trucks are parked on, look, across the parking lot. I'm just trying to. No, right where the double parks. Get him in the back of the truck right now. On! Right here. I got it. I got all your stuff. Don't worry. Give me a call. Hey, Glenn. Hey, Glenn, you got anything you want to say? You're a man of Christ. You're a man of Christ, Glenn. You have anything you want to say? You don't want to say anything, Glenn? Go back to the light. Guess what? You're going all over social media. Take a look. You're going all over social media, Glenn. You're an evil predator. You work for Christ. You're going straight to hell, Glenn. Remember this name. Protect Our Children. Tell all your pedophile friends about us. Good to see you again. Hey, Glenn, say goodnight with a cherry on top, you piece of shit. So ayan, nakita po ninyo si Glennon Payabyab na ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sige, so tanong, bakit ba siya hinuli ng mga pulis base sa ating napanood? Ang buong kwento, ikukwento po sa atin ng article mula po sa StatenIslandLive.com. Ganito po ang sabi sa article na may pamagat na NYPD. Staten Island man, 43, arrested after allegedly inappropriately texting girl. 12, he met at yard sale. Ganito po ang sabi dito. Ililiwat ko na po sa Tagalog para mas maunawaan po ninyo. Isang 26 na taong gulang na ina ang nag-ulat sa pulisya na noong Lunes, March 31,
Bandang alas 12:47 ng hapon, ang kanyang 12 taong gulang na anak na babae ay nasa isang yard sale sa labas ng isang bahay sa New Springville. Noon ay nilapitan umano ang dalaga ni Glennon Salvador Payabyab, 43 anyos, na nagsimulang magtanong sa 12 taong gulang tungkol sa mga bagay na ibinebenta. Ayon sa paliwanag ng Deputy Commissioner of Public Information's Office ng NYPD. Sinabi ng ina na ibinigay ng kanyang anak na babae sa nasasakdal ang kanyang numero ng telepono. Lumalabas nakatira si Payabyab, ilang bloke lamang ang layo mula sa lugar ng pagbebenta ng bakuran sa New Springville, sabi ng pulisya. Gaya ng sinasabi sa mga dokumento ng korte, mula Lunes hanggang Huwebes, nagpadala si Payabyab ng mahigit na 20 mga text sa babae kasama ang, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod sa kabuuan at sangkap. Let's watch Thursday night. Can you send photos of you? Any kind of photos. Whole body. We can just meet first in what house? So I can pick you up. Can you show you us? Okay with your pics also LOL, and your friend LOL let me see. Sa kanyang mga komunikasyon, sinasabi ng mga otoridad na pinadalhan din ni Payabyab ang batang babae ng link sa pornhub.com. Bandang tanghali noong Martes, naobserbahan ng ina ng batang babae ang mga text sa cellphone ng kanyang anak na babae. Ang mga text na iyon mula sa cellphone ng nasasakdal ay patuloy na ipinapadala sa cellphone ng batang babae mula Lunes hanggang Huwebes, gaya ng nakadetalye sa mga dokumento ng korte. Nakumpirma ng pulisya na ang numero ng cellphone ay pag-aari ng nasasakdal dahil nang harapin si Payabyab sa mga text, sinabi umano nito na oo, ipinadala ko ang mga text na iyon at oo, alam ko kung ilang taon na siya. Sinabi ng mga otoridad na noong Huwebes, sinubukan ni Payabyab na makipagkita sa 12 taong gulang na bata dahil pumayag itong makipagkita sa kanya sa pamamagitan ng text. Napag-alaman ng pulisya na si Payabyab ay pisikal na nagmaneho sa lokasyon ng pagpupulong sa napagkasunduang oras. Ang mga dokumento ng korte ay nagpapahiwatig. Siya ay inaresto sa parehong araw ayon sa NYPD. Naharap si Payabyab sa isang count ng endangering the welfare of a child, isang kasong misdemeanor, gaya ng nakalista sa isang dokumento ng korte. Ang mga ito ay malalim na nakakapagabag ng mga paratang, ngunit ang mga ito ay mga paratang lamang na mariing itinatanggi ni Ginoong Payabyab. Sabi ni Kyle Peters, abogado ni Payabyab, sa isang pahayag. Si Ginoong Payabyab ay isang iginagalang na miyembro ng komunidad na walang kasaysayan ng krimen o naunang akusasyon ng maling gawain. Nakita na natin ang mga banta ng karahasan at panawagan para sa extrajudicial na parusa na nagdulot kay Ginoong Payabyab at sa kanyang pamilya sa takot sa pisikal na panganib. Nauunawaan namin ang matinding emosyon na napukaw ng mga paratang sa aming komunidad. Ngunit nagpapatuloy ang pagsisiyasat sa loob ng wastong mga legal na hakbang. Kung mapatunayang nagkasala sa korte ng batas, haharapin ni Ginoong Payabyab ang buong bigat ng sistemang legal. Hinihimok namin ang komunidad na payagan ang legal na proseso na magpatuloy at labanan ang tuksong tumugon ng may mga pagbabanta o karahasan. Noong Martes, ang araw na natuklasan ang mga text messages, ang Protect Our Children, isang voluntaryong organisasyon na nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ng kabataan, ay nakipag-ugnayan sa naguguluhan na ina at sa 12 taong gulang na biktima. Sa pag-unawa na ang minor de edad na bata ay nakakatanggap ng mga hindi naaangkop na mensahe, si Peter DiMicheli, tagapagtatag ng Protect Our Children, ay nakipagpulong sa ina ng biktima upang tulungan siyang mag-imbestiga. Ang mga miyembro ng Protect Our Children ay nakakuha ng mga pwesto sa labas ng paaralan ng biktima kasama ng mga opisyal ng 121 Precinct. Nang gumawa ng plano ang umano'y salarin upang akitin ang biktima noong Huwebes, ang Protect Our Children at ang kanilang mga miyembro ay pumwesto sa lugar ng pagpupulong na sinusubaybayan din ng mga detective mula sa 121 Precinct.
Kung hindi dahil sa ina, pakikilahok at tiyaga ng biktima, maaaring hindi natin nahuli ang salarin na ito. Salamat sa pagtutulungan ng magkakasama na ang sinasabing suspect ay napigilan at naaresto, sabi ni Di Micheli. So yan po ang ating nabasa mga kapatid sa nasabing article na ito. At grabe talaga yung ginawa nung nasabing ministrong ito. Biruin mo, nagpadala pa siya nung link mula sa isang malaswang site. So grabe talaga mga kababayan. Pero alam ninyo, marami pong nagde-deny na siya ay isang ministro. Tanong, totoo bang siya ay ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Ang sagot po ay oo. Actually, binati pa nga niya si Angelo Manalo. Ito, panoorin natin. Our beloved CFO coordinator, Brother Angelo Eranio V. Manalo, from the Ecclesiastical District of New York, sends our warmest greetings. Thank you po for the love for the brethren around the world. We promise po to remain united with you in loving and caring for the brethren in the Christian Family Organization. On behalf of the ministers and our families, the ministerial workers and our children, happy birthday po! We love you po! From the District of New York, happy birthday po! Happy birthday po! We love you po! Happy birthday po! We love you po! Happy birthday po! We love you po! Okay, Tams, meron pa nga siyang video. Klarong-klaro po. Siya po ito, mga kababayan. So, ito naman ang susunod na tanong. Paano naman kaya ito pinagtatakpan ng mga miyembro nila? Sige, bigyan natin ng isang halimbawa. Ito pong Facebook page na Katol Liko, na as of recording may mahigit 5,000 followers na siya sa Facebook, mga kapatid. At ayon sa kanya, ito babasahin natin. Sabi dito, ukol sa ministrong ipinapakalat nila na hinuli. Sige, sabihin na nating hinuli nga, subalit wala pang 24 na oras na ilabas din agad sapagkat napatunayan din naman ng mga pulis na hindi totoo ang kanilang ibinibintang laban sa INC minister. Kung mapapansin sa article, was released less than 24 hours na ibig sabihin, walang katotohanan ang sinasabi di umano ng biktima. Aba, grabe naman itong conclusion ng Facebook page na ito na miyembro ni Manalo. Kung mapapansin doon sa kanyang sinabi, mayroon siyang binatayang article. Yung article ng Inquirer.net. At naka-encircle, yan daw yung pinagmulan ng kanyang sinabi. Pero tanong mga kababayan, totoo ba yung kanyang sinasabi na dahil pinalaya siya after 24 hours ay kaagad-agad wala na siyang kasalanan? At hindi po totoo ang sinasabi di umano ng biktima? Susuriin natin yan mga kapatid. Pinalaya ba siya pagkatapos siyang hulihin dahil siya ay walang sala? Susuriin natin yan. Alam niyo po, hinanap talaga natin yung court documents ng nasabing kaso na isinampa sa kanya mula po sa website ng New York State Unified Court System na nakikita niyo po sa screen. At makikita niyo po yung kaso ni Payabyab Glennon Salvador. Nakikita niyo po yan, ito po. Grabe talaga yung hinanap natin. At meron pong case number ito na CR 00236025RI. Nakikita niyo po sa screen. Ang nasabing kaso ay idinulog sa Richmond Criminal Court. At yung defendant, klarong-klaro, Glennon Salvador. Tapos yung insidente, tingnan natin. Nangyari ang insidente noong March 31, 2025. At tugma po yun sa kwento sa article nating binasa. Inaresto po siya noong Huwebes, April 3, 2025. Correct din po mga kababayan. At yung officer na in charge sa paghuli ay ang NYCPD. Klarong-klaro po yan. So ngayon, ito naman yung information. Sabi dito, ang nasabing abogado niya ay si Kyle Todd Peters. Klarong-klaro po, tama talaga, tugmang-tugma. Ngayon, ano po ba ang nangyari sa kaso? At ano po ba ang nangyari after siyang arestuhin? Unang-una mga kapatid, itinakda po siyang humarap sa korte sa darating na June 3, 2025, alas 9 ng umaga. O klarong-klaro po yan, nakikita niyo po sa screen. Pangalawa, ang nangyari pala dito ay siya po ay nagsampa ng not guilty plea, mga kababayan.
Ayan, nakikita nyo po sa screen. At siya po ay nagpiyansa ayon po sa nasabing status na ito na nakikita natin sa screen. Ano? At klarong-klaro po, he is arraigned, pled not guilty. Ayan, klarong-klaro. Ibig sabihin po noon, dahil siya po ay nagsabi ng not guilty, siya, yung defendant, itong si Glennon Salvador Payabyab, ay nag-i-inform sa korte na he is denying guilt doon sa kaso na isinampa sa kanya, mga kababayan. At syempre, base rin dito, nagsampa po siya ng piyansa. Nag-bail po pala siya. Ayan, klarong-klaro po. So, yan po ang katotohanan. Nagbayad po ng piyansa ang ministro at patuloy pa rin po ang kaso niya sa korte. At mali po itong sinasabi ng Facebook page na Katoliko. Nako, kayo talaga sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, pinagtatakpan nyo pa yung kasalanan ng inyong kasama. Nako, grabe talaga kayo. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, fake news ha. Kaya tama pong sabi ng Biblia. Kahit na sa Iglesia Katolika, dapat talagang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng Iglesia, mga kababayan. Na after 24 hours ay nakalaya po siya. Pero meron pong binabanggit kasi yung kapatid niya, yung nagpapakilalang kapatid niya na si Rhea, mga kapatid. Kasi may gusto siyang ilinaw daw tungkol po sa kaso ni Glennon Payabyab. O ito, panoorin natin. Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po, frame up lang po. Hindi po namin alam kung sino po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya po, nakikiusap po kami na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano na laban sa kanya na pawang kasinungalingan. Yung mga vlogger po, nakikiusap po ako sa inyo na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano para lamang po sa views. Tigilan nyo na po iyan. O, yan ha. So, sabi niya, stop spreading lies daw. Aba, grabe naman itong kapatid niya. Ayon kay Rhea na ito, na-release na daw si Glennon Payabyab dahil wala siyang kasalanan at walang concrete evidence laban sa kanya. Aba, grabe naman. Tanong, totoo ba itong kanyang sinasabi? Susuriin nga natin. Balikan natin yung ating ipinakita sa inyo, yung database ng New York State Unified Court System na nakikita nyo sa screen. Tingnan natin kung talaga nga bang siya po ay pinalaya dahil wala siyang kasalanan. O sige nga, tingnan nga natin. Ayon po dito, ang susunod pong appearance ni Glennon Payabyab ay sa darating pang June 3, 2025, alas 9 ng umaga. Lumalabas, hindi pa po tapos ang kaso, mga kapatid. Ngunit, bakit po siya napalaya? Ayon po sa release status, nakikita nyo po sa screen, siya pala ay nagbigay ng not guilty plea at nagpiyansa pa. Ayan, klarong-klaro po, nakalagay po dito, mga kapatid. Siya pala ay na-arraign, ibig sabihin, siya ay nakapagpiyansa, mga kababayan. Klarong-klaro po yan, ano? So, yan po ang ating ebidensya talaga na nagpapatunay na mali, kasinungalingan po, itong sinasabi ng nagpapakilalang kapatid, di umano, ni Glennon Payabyab, mga kababayan. Naku, grabe talaga. Ibig sabihin, mula po sa ating mga nakita, nagpiyansa pala itong si Glennon Payabyab, kaya nakalaya kaagad, ngunit hindi pa po tapos ang kanyang kaso, mga kapatid. Ibig sabihin pala nito, hindi pa napatunayan kung inosente nga o may kasalanan talaga si Glennon Payabyab dahil hindi pa po tapos ang paglilitis sa kanyang kaso, mga kababayan. Sa June 3, 2025 pa yung susunod na appearance ni Glennon Payabyab sa korte, mga kapatid.
At ipinagtatanggol pa siya ng mga miyembro ni Manalo, katulad ni Lay Flores na nag-upload ng nasabing video din na ito. Nako, grabe talaga, nagtatanggol pa kayo. Kaya itong sinasabi po ng kapatid daw ni Glennon Payabyab. Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Kasinungalingan po yan, kaibigan. Sorry po pero wag na po tayong makigatong at magsinungaling. Busted! Yan! Nako Ikaw ata yung nagpapakalat ng fake news. Ano? Grabe talaga. Tandaan natin. Ang Panginoon po, ayaw niya po ng mga kasinungalingan ayon sa Biblia. Kaya wag na po sana tayong magsinungaling. Ngayon, ito naman ang susunod nating tatalakayin, mga kapatid. Tatalakayin naman natin. Ito pong post ng nanay ng biktima na si Liza Vetland, mga kababayan, sa kanyang Facebook account. Ito po, ipapakita ko po sa inyo ang kanyang naging post noong linggo, April 6, 2025. Ibig sabihin, sa araw na ito, nakalaya po ng pansamantala itong si Glennon Payabyab, mga kapatid. O sige, ano po ba ang kanyang post? Babasahin po natin sa inyo, pero yung gagawin natin, ililiwat ko na po sa Tagalog. Ganito po ang kanyang sabi. Ang lalaking ito na nahuli Huwebes ng gabi at inaresto ay pinalaya ng wala pang 24 oras. Siya ay si Glennon Salvador Payabyab. Nakatira siya sa kabilang block mula sa bahay ko. Siya ay isang church minister. Palagi siyang may kasamang mga bata. Alam niya kung saan nakatira ang anak ko at siya ay may larawan ng anak ko. Alam niya kung saan ang anak ko nag-aaral. May order of protection kami. Pero paano yan makakatulong kung siya ay nakatira na ang layo ay may 2 minuto lamang kung lakarin? Bawal siya lumapit sa school ng anak ko. Pero paano mangyayari ito kung sa kabilang kalye lang siya nakatira? Sa kasalukuyan, nakaupo ako sa aking sofa at may 100 steps ang layo niya sa akin. Sa ngayon, ang aking anak na babae ay nasa kama niya. At ang pagitan ng anak ko at ni Glennon ay may 100 hakbang ang layo. Walang tumulong sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Bakit ang aking anak na babae ay kailangan pang makaramdam ng hindi komportable habang siya ay maglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ng klase? Bakit kailangang tignan ng aking anak na babae ang kanyang balikat bawat 2 segundo upang makita kung baka nasa paligid si Glennon? Kapag may kukunin akong sulat, baka nandyan siya sa kanto. Kapag pupunta ako sa tindahan ay nangangamba ako, baka titignan niya ang aking anak na babae na nag-iisa sa aming bahay. Naiintindihan ko na ginagawa ng New York Police Department ang lahat ng magagawa nila at naging mahusay sila. Ngunit ano ang magagawa ko sa sitwasyon namin ngayon? Sinong nakakaalam ng legalidad nito na makakatulong sa akin? Paki-DM ako. O yan ang kanyang post, mga kapatid, ni Liza Vetland sa kanyang Facebook account. Ayan At yung nasabing post ay may kaakibat na larawan ni Glennon Payabyab. Ayan So grabe yung hinain ng nanay ng biktima, mga kapatid. Kaya tuloy lang po ang ating pagmamatsyag dito po sa Factbusters PH sa mga developments sa nasabing kasong ito, mga kapatid. At ihahatid namin sa inyo ang mga latest update tungkol dito, mga kababayan. Malabas na pati yung kapatid ni Glennon Payabyab nagsisinungaling para pagtakpan ang kanilang ginagawa. Siguro natatakot sila na maitiwalag, So, ganun pala yun. Pero alam ninyo, may mga tagapagtanggol ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na nagpapakalat talaga ng kasinungalingan at fake news. At isa sa mga halimbawa, itong pahayag ni RMG Kaagila. Ano bang kanyang sinasabi? O ito, panoorin natin. Inuulit ko, yung ministro
na inaresto, wala pang 24 oras pinalaya dahil wala silang nakitang mali doon sa mga text. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ako ang inyong lingkod, RMG Kaagila, at your service. Ayon po kay RMG Kaagila, nakalaya daw ang ministro ni Manalo dahil siya ay napatunayang walang kasalanan. Tanong, totoo ba ito mga kabatid? Meron pang ibang mga YouTube channel dyan, kagaya ni Chimes TV channel, na as of recording may 31,400 subscribers, ang nagpapakalat ng balita na yung ginawa daw kay Glennon Salvador Payabyab ay isang false accusation. False accusation daw. Grabe talaga. Tanong, totoo ba lahat ng ito mga kababayan? Susuriin natin. Siyempre, napakaliwanag naman ng sagot. Klarong-klaro po. Haharap muli sa korte sa June 3, 2025 ng alas 9 ng umaga, ito pong si Glennon Salvador Payabyab mga kababayan. At siya po ay nakapagpiyansa. Ibig sabihin mga kababayan, dahil nakapagpiyansa siya, ibig sabihin, hindi pa po tapos ang kaso. Kaya haharap siya sa June 3, 2025 para ipagpatuloy ang kaso. Ibig sabihin, temporaryo po ang kanyang paglaya, mga kababayan. Yun po yun ang maliwanag. Kaya klaro pa po sa sikat ng araw na nagpiyansa po si Glennon Payabyab at may hearing pa siya sa June 3, 2025. Kaya itong sinungaling na ito na si RMG Kaagila. Inuulit ko, yung ministro na inaresto, wala pang 24 oras pinalaya dahil wala silang nakitang mali doon sa mga text. Sinungaling ka talaga, no? Ikaw manloloko ka kaya? Busted! Yan! Nako pati itong si Chimes TV channel, mga palpak ito, mga kababayan, ano? Talagang grabe, mga kabat. Ngayon, puntaan natin ang latest update tungkol po sa naging kasong ito ni Glennon Payabyab, mga kababayan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, ating pong binasa ito pong article mula po sa StatenIslandLive.com. Ito pong may pamagat na NYPD Staten Island man 43 arrested after allegedly inappropriately texting girl 12 he met at yard sale. Yan po ay inilabas noong April 5, 2025. At ayon po sa article na ito pong Protect Our Children, isa pong voluntaryong organisasyon, ay tumulong po sa mga biktima para mahuli po ang nasabing suspect. At ito pong tinutukoy na POC or Protect Our Children, yan pala ay yung Protect Our Children New York Incorporated. Isa pong non-profit organization po yan na tumulong po sa pagdakip, mga kababayan, kay Glennon Payabyab. Ito panoorin natin. Good evening, Staten Island. Good evening, Long Island. Good evening, New York. Good evening, nation. Right now, we've been working on a case for the last few days of a older man who has been stalking and got in contact with a 12-year-old girl whose name is anonymous. Glenn, look at me. My name is Pete from Protect Our Children. And you should have never ever been texting a 12-year-old girl. Okay? No, I'm not. Yeah, I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Glenn, you have anything on you that I need to know about right now? No, Glenn. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. You see me? My name is Pete DiMichelli. I'm the president of this organization. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit. And you're... Hey, Glenn, you got anything you want to say? Being you're a man of Christ? Being you're a man of Christ, Glenn, you have anything you want to say? You don't want to say anything, Glenn? Can you roll down that window? Di ba napakaliwanag, harap-harapan na yung kinumpronta na ito pong ministrong ito ay may kasalanan talaga. Pero mas maganda kung hihintayin natin ang nasabing kaso na mabigyan na po ng katarungan kung ano ba talaga ang tunay na kahinatnan ng kaso. At habang pansamantalang nakalaya si Glennon Payabyab,
kinukuyog po siya ng iba. Eto, panoorin natin. So, ito yung sasakyan. Kung makikita nyo po, ito yung nasa video na nung pinrame up po siya. So, yan po yung ginawa nila. Sinira po nila tong ganyan po sila kasama. Ayan. Ayan. Ganyan po sila kasama. Oh. Ayan po. Kung makikita ninyo. Ngayon, kung mabubuting tao po yung mga tao na yan, hindi po yan gagawin. So, yun po. O, diba? So, yan po ang latest update sa kasalukuyan tungkol po sa kasong ito ni Glennon Payabyab, mga kapatid. Kaya lang po ninyo, kahit sa comment section, ang dami ko na pong nababasang mga komento ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na fake news daw yung aking sinasabi. Naku, hindi naman fake news yan. Klarong-klaro po. Nasa database po yan, mga kababayan, ng Korte ng New York, mga kapatid. Ito talagang mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ang Diyos po, ayaw po sa kasinungalingan. Bakit kayo nagsisinungaling kahit miyembro kayo ng sinasabi niyong tunay na iglesia kayo? Hindi naman totoo pala yan. Kaya kayo, mga palpak, mga sinungaling, siguro alam na natin kung sino ang Diyos nila, mga kapatid. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno. At ito ang Factbusters. Ito talagang si RMG Kaagila. Sinungaling ka talaga. To make his message known is our responsibility.